Lord, sana bigyan mo lang ako kahit isang buwan lang iahon mo ako sa kahirapan. Natuloy na rin ang interview ni Tony Gonzaga kay Elias Lintukan Jr. sa Tony Talks. Binahagi ng social media sensation ang paghihirap na dinanas niya mula sa kanyang kabataan. 5 taon pa lang si Elias nang magkahiwalay sila ng ina niya dahil kinakailangan ng mama niya na magtrabaho sa abroad. Dahil sa aksidenteng dinanas ng papa niya, sa biglaang pagkabulag dahil sa baril de bomba na tumama sa mata niya, ay napilitang mag-abroad ang mama niya. Dahil sa aksidenteng iyon, 3 buwan sa ospital ang papa ni Elias. Para matustusan ang gamutan ay nabente nila ang kanilang ari-arian, at mga alagang hayop. 17 taon ding hindi niya nakita ang ina at wala masyadong komunikasyon dahil sa kakulangan ng kuryente sa bukid. Bihira lang makakain ng kanin ang mag-ama. Saging, kamote, at mais na may asin o toyo lang ang pantawid gutom nila. Tuwing recess time, siya lang ang walang snacks at ulam, kaya umaakyat siya sa puno para hindi makita ng mga kaklase niya ang pagkain niya. Dahil sa hirap ng buhay, ayaw na sana niyang mag-aral. Pero nang mahimatay siya sa pinagtrabahuan niya, ay napagdesisyonan niyang tapusin ang pag-aaral. Sa murang edad ay nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Rumaraket siya sa mga kapitbahay. Kumikita siya ng 150 sa mga sideline niya. Kaya sa hirap na pinagdaanan niya, humiling siya sa Diyos na kahit 1 buwan lang ay maahan ang pamilya sa kahirapan. Pero hindi lang 1 buwan ang binigay ng Diyos, mag-iisang taon na siyang maraming bookings at dahan-daang nakapunder. Sana bigyan mo lang ako kahit isang buwan lang iahon mo ako sa kahirapan. Para maihahon ko rin yung papa ko, saka yung mga pamangkin ko sa kahirapan. Isang buwan lang yung hiningi ko eh. Pero grabe yung blessing ni Lord. Binigay niya sa akin mag-1 taon na sobra. Napakaganda ng blessing ni Lord sa akin. Hindi maiwasang maiyak ni Elias habang kinukwento niya ang buhay niya. Ilang taon din siyang naiinggit sa ibang pamilya na kompleto ang mga magulang. Mag-New Year, magpapasko, kompleto sila lahat. Pasko naman ngayon, sana umuwi din siya para maging kompleto din yung Pasko namin at saka New Year. Dahil sa natural niyang makulit na ugali ay nakitaan siya ng potensyal ng kanyang mga kaibigan na mga nagko-content na rin. At sa unang post niya noong 2024 ay nag-viral ang kanyang content na rumarampa, hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang kanyang social media life at ngayon nasa 8 milyon na ang kanyang followers sa Facebook. At higit 2 milyon naman sa TikTok. Unang talent fee niya ay nasa 5,000 piso na paghahatian pa ng banda. Ngayon milyon-milyon na ang kita ni Elias. At anya, hindi pa rin nawawala ang pananalig niya sa Diyos at lagi siyang nagpapasalamat dahil hindi lang 1 buwan guminhawa ang buhay nila kundi sa araw-araw na. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. Tinuruan niya si Tony sa kanyang dance moves kung saan siya nakilala. Anya, inspired ito sa pagra-rubber niya. 2, 3, And kapak, pa! Tapos ganon, sube. Yun lang. Hindi na napag-usapan ang isyu niya sa dating manager na babae, na si Beverly Labad-Labad. Kung saan ay may nakahaing kaso si Elias laban sa dating manager. Na hanggang ngayon ay nasa korte pa. Naging ka-love triangle umano raw ito ni Elias. At may isyu pa na pilit raw inaagaw ng dating manager niya si Elias sa kanyang partner. Pero hindi ito nakumpirma dahil sa kasalukuyang kaso nila. Nabanggit ni Tony ang mga fans na humahalik sa kanya. Napag-usapan din nila ang kanilang away mag-partner dahil pinapayagan niya ang kanyang mga fans na humalik sa kanya. Pero ngayon ay naayos na raw nila ang problemang ito, at naiintindihan na raw ni Abigail na trabaho lang ito. Nagpasalamat din siya sa partner niya na patuloy na sumusuporta, at nagpapalakas ng kanyang loob na kaya niya ito. Marami man ang humahanga kay Elias, marami din ang bumabatikos sa kanya, kesyo bastos raw, hindi gwapo, at pabalik-balik ang galaw. Wala din raw orihinal na kanta. Sa mga bashers naman raw ng singer, ay hindi na niya pinapatulan ito, dahil hindi naman raw sila personal na magkakilala at hindi raw sila ang nagpapakain sa kanya.
Hindi man natuloy ang US tour ng banda pero may shows naman ito sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng Canada, Hong Kong, Japan at Dubai. May ulat na hindi natuloy ang US tour ni Elias, dahil binara raw ito ng dating manager niya. Higit 2 milyon ang views sa interview ni Elias sa Tony Talks. Marami man ang naantig, may mga bumabatikos din sa kanya na sinungaling raw ito. 17 taon raw ang ina sa ibang bansa, imposible raw na asin at kamote lang ang kinakain raw nila. Gumagawa lang raw ng kwento si Elias para kawan ng mga tao, dahil uso dito sa Pinas na paikatin ang api o ang naghihirap. Pinagtanggol naman ng mga netizens ang singer, na sinisiraan lang raw ito sa mga hindi matanggap ang biglang pag-angat ni Elias. Ayon naman sa bokalista, ay respeto umano ang ituturo niya sa kanyang anak na si Apollo. At lagi niyang isinasa isip at puso ang turo at payo ng kanyang lolo, na hindi magbabago kahit gaano nakataas ang naabot niya sa buhay. Bukod sa guesting ni Elias sa Tony Talks, ay may guesting din siya kay Alex Gonzaga. Kung saan ay pumunta sila sa BGC at first time ng singer na makapunta doon. Ate Alex Gonzaga, yun. Eto na. Wow, Jordan. Napakaganda. Bilang pasasalamat ni Alex sa kay Elias, ay binigyan siya ng Air Jordan shoes, na siya ring ginamit niya nang pumunta siyang Dubai at Abu Dhabi. Sunod-sunod na rin ang mga ganap ni Elias nang pumunta siya sa Maynila. May guesting din siya sa ASAP na ipapalabas sa January 18. Kasama niya rito si Gerald Anderson na isa ring Bisaya. Ikaw yung pinakamayaman. Hindi! Ikaw yung pinakamayaman. Hindi. Exotic lang yan. Maraming salamat po sa lahat. Okay, Thank you. Makikita rin siya sa One-on-One with Melay Cantiveros na kapwa ding Bisaya. Nagkausap din sila ni Vice Ganda. Kaya nag-e-expect ang mga fans ni Elias na lalabas din siya sa Showtime. Asan na? Naging kami naging umabot sa show. Tapos na po. Maraming salamat sa showtime po natin nakikita. Ganda, di ba? At naki-party din siya sa bahay ni Chavit Singson, kung saan ay nagmawi-wawi silang dalawa. At tinuruan din niya si Bianca manalo ng kanyang signature dance. Lang. Sa Discovery ko lang to nakikita. Ngayon, hinahawakan ko na. Ano lang yan eh. Ilan lang dito yung may lupa. Oh, si Blackjack. Si Ako Gob ay lang. isa Gob lang, model. leopard. Black. Meron yan. Blackjack to kuya. Sa buong Kapalan. Pilipinas, si Gob lang meron yan. Ang black. Black. Lahat yan, kasama ko po pala si Kuya Enchong at saka si Kuya Gerald. Napakagwapo nilang dalawa, grabe. Ako lang yung hindi. Ikaw yung pinakamayaman. Hindi! Ikaw yung pinakamayaman. Hindi. Exotic lang yan. Alam mo kung anong pareho nyo ni Daniel? Sex appeal.